Okay, so explain natin kay Banat Bay kung ano yung mga nangyayari. Para hindi din po kasi kayo malito tungkol sa mga nangyayari sa bansa natin. Okay? Pakinggan na natin. Guguluhan. Hindi. Kasi ganito dumalabas sa news na pinakakasuhan ni BBM si Martin Romualdez at saka si Zaldico, di ba? Makikita nyo yan sa lahat ng news. Pero pag Actually, hindi yan yung message ni BBM. Ang gusto niyang message is that i-forward yung mga findings ng DPWH at saka ng ICI sa ombudsman para kasuhan. I-forward pa lang, hindi pinapakasuhan. Gets? Magkaibang konsepto yon. Kasi ako, kunyari, may nan-libel sa akin, pwede ko silang kasuhan. Ako yung complainant. Hindi naman si PBBM yung complainant eh. But he is urging these government bodies as ICI and etong DPWH na i-forward na yung findings. At kung may makikita kay Zaldico at saka kay Martin Romualdez, kasuhan. Gets? Kaso may due process pa yan. Tuloy. pinakinggan ninyo yung sinabi ni Marcos, hindi pa naman pinapakasuhan talaga na to the point na sure na sure. Para bagang kasi hindi naman, una, hindi abogado si Marcos. Pangalawa, hindi niya alam lahat ng facts. Alam niya lang, may findings. Yun yung alam niya. Sa dami ng ginagawa ng presidente, alangan namang alamin niya yung details nun, di ba? Kaya pinapa-forward niya na para umusad na. Gets? Oh my God. Oh my gulay. Eto kasi mga lods, ang Duterte administration nun, sanay sila ng extrajudicial. Ito kasi, they're doing the right thing. Yung rule of law na tinatawag. Siyempre, wala siyang alam doon, di ba? Si Banat ba yan eh? Ano bang aasahan mo dyan, di ba? Tuloy natin. Sinabi inaano lang nila sa ombudsman na kasuhan, tingnan kung may probable cause, pero hindi pa talaga nakasuhan. Unlike you, Hindi. Kasi may proseso kasi yan mga lods. I'm talking about this. Number one, personal knowledge ko to. Kasi nagkaso na rin ako eh. So, magfa-file ka muna. Yung nandun pa lang tayo eh. Tapos, pag na-receive na ng ombudsman yung information, kung merong reason para isabpina yung kakabila, ipapasabpina. Nakukuha. Tuloy. kung lumalabas na may warat na daw, di umano si Zaldico at yung ilang mga public official o yung mga DPW. Nalito na si Idol. Okay? Ganito yan. Yung warrant ni Zaldico is on another case. Okay? 'Di ba marami kasing involvement yung High Tone at saka SunWest sa mga projects, ghost projects, substandards, lahat 'yon inimbestigahan, 'di ba? Okay. So, yun yung nauna. Kaya unang-unang kinasuhan si Zaldico. Pero etong i-forward ng DPWH at saka ng ICI, magkaiba to. Nakukuha nyo ba mga lods? Please lang po. Wag sana kayong malito dito sa mama na to kasi nga hindi niya naman naiintindihan yan. Wag nyo nang asahan na maiintindihan niya kung paano gumagana tong mga proseso na to. Siyempre, siya pag nakasuhan siya, papasa niya lang yun dun sa mga lawyers niya. Pero hindi niya naman yata iniintindi. O, tuloy natin. Official, yun talaga, meron na. Pero bakit nila isinabay yun? Diba? Kasi magkaibang kaso siya. Pwede naman yun patong-patong na kaso. Gets nyo ba? Like for example, hindi lang kasi pwedeng isang kaso yung ikaso mo sa isang tao. Pwedeng patong-patong. Like, kunyari, may isang video na ginawa sa'yo na libelous. So, meron pa ulit isa. So, dalawa na yon. May Facebook post na sunod-sunod kang nirat-rat. Another case na naman yon. Pwede kasi ganun, mga lods. Okay? Minsan nga sa isang video or isang instance, maraming counts. Pwede ganun yon. Ngayon kasi yung kay Zaldico, ibang case yon dito dun sa kasama si Romualdez. Pero, ang point lang dito, sana bigyan nyo rin ng due process yung mga tao. Laos na yung extrajudicial, di ba?
Lahat to dadaan sa due process, which is yun naman yung tama. O tuloy. Bakit nilang isinabay sa balita na meron ng warrant si Zaldico, tapos meron silang balita na kung saan sinasabi nila na di umano'y pinapakasuhan daw ng ombudsman? Kasi nga magkaibang kaso yun. Nalito na. Napag-halo-halo na ni Idol. Kaya alam nyo, kaya kayo nalilito sa pagtanggol kay Duterte. Kung ako sa inyo, stick na lang kayo dun sa mga propaganda talking points nyo. Kasi wala naman kayong alam dito sa mga ganito Ombudsman o ng ICI, etong si Martin Romualdez. But in reality, kung titignan mo talaga, wala pang kaso si Martin Romualdez. Kaya nga, kasi nga wala pa nga kaso si Romualdez kasi nga wala pa tayo sa step 1. Recommendations pa lang yung meron. Titignan pa ng ombudsman kung eto bang mga kinaso ay kung ano yung pwedeng ikaso at saka papasagutin pa si Romualdez. Due process kasi yan, Idol. Hindi yan parang EJK na sa isang iglap lang basta na ituro ni Tatay Digong, yun na yun. It doesn't work that way. You have to at least understand kung paano gumagana yung proseso. Gets mo? Wala pa sa step 1. Sasagot pa si Romualdez. Sasagot pa si Zaldico kasi may umakyat na kay Zaldico Ibig kong sabihin, natapos na yung sagutan sa prosecutor level, umakyat na siya sa inakyat siya sa Sandigan Bayan, tapos yun na, lumabas na yung warrant niya. 'Di ba? Okay? Let's go. Kalokohan. For optics na naman ang ginagawa nila. Binubudol na naman nila yung mga tao. Hindi yun. Hindi. I swear hindi yan. Alam nyo kung bakit hindi? Kasi nga, una, capable kasi si Romualdez na depensahan yung sarili niya. I think everyone would agree kahit hindi nyo gusto si Romualdez. Alam nyo na, una, abogado yung tao. Pangalawa, meron siyang resources para depensahan yung sarili niya. Gets? So, hindi kailangan na mambudol tungkol dito. Kasi nga, may karapatan lahat ng tao. Kahit hindi mo gusto, ang isang tao, may karapatan pa rin siya. Right to be heard. Diba? Ganun yun. Kasi pagka hindi mo siya dininig, unconstitutional yon. Pwedeng ma-dismiss yung kaso. Kaya nag-iingat sila sa mga kagaya ni Romualdez na haharap. Haharap naman siya, umarap siya sa ICI Hindi naman siya parang si Tatay Digong mo na gusto tapos na isang idlap Hindi, it doesn't work that way. Anyway, tuloy natin. Buti na lang talaga may mga tao sa social media na hindi basta-basta naniniwala. Sino yan? Kayo? Ulul. Tuloy. Kaya antayin talaga natin. Kasi yung pagkaso, tinanong nga sa akin Banat Bay, yung pagkaso ba kay Martin Romualdez, sure na ba yan? Ako hindi pa sigurado yan Hindi pa, parang pinakakasuhan pa lang ng ICI pero hindi pa hindi mo naman ma-ascertain kung sure na yan Kasi nga sasagot pa yung kabila, magka-counter pa sila. Kung ano man yung irereklamo kung paano yung itsura ng complaint, ipibigay pa yan sa kabila. Sa kabilang panig. Gets? Talaga nakasuhan. Unlike yung kay Zaldico. So, hindi pa sure yan. Optics lang yan. Pangalawa, hindi siya optics. Hindi na siya optics at this point. Kasi nga, may warrant na si Zaldi. Ang nakaka-frustrate lang dito, mga lods. Kasi, sana kasuhan lahat. Kung kaya kasuhan si Romualdez, kasuhan din si Cheese. Kasuhan din si Joel. Kasuhan din si Mark Villar. Kasuhan din ng mga Diskaya. Alam niyo yun yung nakakataka dun Kasi Diskaya front and center sila rito. Pero sila yung walang kaso. Ang may kaso yung nasa labas. Ang pinapako sa krus si Romualdez. Na in fairness sa kanya, humarap siya sa ICI. These are all facts. Facts lahat to. 'Di ba? So kinasuhan na siya, sasagot na siya, 'di ba? Or kung dumating sa kanya yung preliminary investigation na pinapakuha yung complaint sa kanya, go. Pero ang pinopoint ko rito, dadaan lahat to sa due process. Ang akin lang sa mga kababayan ko, mag-intay lang kayo. At saka
Pagkatapos ng isang recommendation, isunod nyo na yung iba. Kuha nyo. Isunod na natin yung mga diskaya. Kasi ang mga diskaya, sure ako, may joint venture yon. Di ba? May joint venture yon with Bongo nung 2016-2019. Di ba? Yun, totoo yun. Meaning to say, wag lang tayong mag-focus dun sa mga galit ng DDS. Isama din natin yung mga tao na dating-dati pang nagtatrabaho sa gobyerno. Si Romualdez, 3 taon pa lang yan dito as House Speaker. 'Di ba? Pero someone like Bongo na ilang taon na yan na senador? 9 years na halos or maybe even more? I'm not sure eh. 2016 ba? Hindi, tama. Mga pang 7 years na pala. Sorry, 7 years na siyang senador. Point ko dito mga Lods, wag tayong selective outrage. Magalit tayo sa lahat. Wag lang dun sa, dahil galit yung mga idol nyo dito lang kayo magagalit. Wag ganon, idol. 'Di ba? Kasi obvious yung ginagawa nila eh. Pinapako nila yung mga gusto lang nilang ipako. Pako natin lahat sa krus yan. Yun yung tamang gawin. 'Di ba? Be fair. And pagalingan na lang sa korte. Yun lang naman yun sa akin for today, Gege mga Lods.